What's up, schoolmates? And welcome sa inyong paboritong youth-oriented program. Walang iba kundi ang, kakabanggit ko lang, Schoolmates! Ayan. Ayan. Kamusta ka naman, Trish? Eto, I feel intimidated by this episode. legit talaga. Kasi sabi ko talaga nung nabasa ko yung prompt kanina, talaga, ginagawa ko na ito, matagal na ito eh. Pero lately ba marami ka bang pinopost online? Stories, Wala. notes? Stories, yes. Kasi I feel like in an age of short attention span, mas Yes. okay na yung stories for me. Parang they don't Totoo. need to see my journal prompts. Yes, Yes, online. actually ako diba? rin. Pero ako more like notes eh. Yes. Yeah, Notes, notes. using hashtags and emojis, di ba? Pero yung mga sinashoutout mo, yung mga kaaway mo, tapos yes, nasa notes. tagaparinig. Joke lang. Well, speaking of that, no, always din tayong trending sa ating mga social media platforms. Right. Kaya naman, of course, don't forget to follow us on our social media pages. Yes, at the schoolmates on everything. Okay, Yes. yeah. So speaking of social media, no, we all know na marami sa ating mga nahuhook. Hooks, especially posting daw something online. So, I don't know, this is alien to me, I guess, no? Ikaw ba, James, na biktima ka na ba na parang may era ka ba na gano'n? Na parang kada kibot mo, nakapost. Gano'n. Actually, oo. Oo, yung mga stories, reels, lahat, gano'n. Pero ako more like hindi siya posting ng photos. More like posting ng text. Oo. Yung parang Jeje Ira pa nga ako nun eh. Yung mga, Ay! yo pose. Yung mga ganun. Tapos yung mga angle mo, gano'n. Oo, mga ganun pa ako. Correct. Yes, yan. may mga ganun akong era na kapag pag binabalikan ko na lang ngayon sa mga di ba lumalabas yon sa Archive, diretso yes, archive. Oo, Diretso. parang tatago ko na to. Delete ko na to. Yes, Joke. wala kayong makikitang Jeje Ira ko. Correct, di ba? At saka syempre, no, ngayon, parang everything that is being posted about highlights of their life. Yes. Di ba? It could be like occasions or like a new fashion trend or kapag meron ka parang bagong sasabayang dance trend. Yan, di ba? Yes. Pa TikTok or like on Instagram, no? So syempre, schoolmates, according to the most recent data of the Morning Consult, people are now posting less. Wow, di ba? News to. Charot. Posting less on their preferred platforms. And people turn their posts into something worthy. Like, for example, promoting the latest trends or influencing people. Ano Yes, masasabi sabi mo naman dyan? sa isang essay no ng New York-based writer na si Kyle Chayka. Wow. Shake Oo. lang. Joke. Society are heading now to what we call posting zero era. At mas hook pa ang mga netizens sa passive scrolling online than posting personal things or our lives sa social media. Right. So in this case, no, people feel that posting about your personal lives on social media is not worth it na daw. Yes. Diba? So kaya naman, pag-uusapan natin, why kaya na nagiging gano'n, no, na people want to post less, no? So, makakasama natin si Sammy, Zach, and Cheska! Na nakausap na Schoolmates, ating director guys. kanina. Welcome. Ayan. Welcome to the show. So, ang goal daw ay maging madaldal pero post less later. Charot. Okay. So, let's start, no? So, let's talk about posting. So, what do you guys post online kahit pinaka-recently na lang, no? Especially sa inyong personal. Kasi mayroong mga alter social media accounts. Diba? Yes. Alam niyo yan. Huwag na kayo magmaang-maangan. O yung mga RP-RP. Correct. Anong pinopost nyo ngayon on your personal social media accounts? Yes. Ikaw muna. So actually, meron po akong dalawang accounts talaga po. Meron Ayan. ako- Bistado Yes. ka, girl. Meron po akong yung sa akin lang po, like, very aesthetic page. Tapos Yes. meron po ako nung tinatawag po na photo dump account. So mga random things throughout the day. And I'd say, dun po sa photo dump account ko, dun po talaga yung mas nagpo-post talaga ako ng everyday life ko. Kasi parang it doesn't need to be perfect or anything. Yeah. Pero dun po sa main account ko po, parang dun po yung medyo, talagang... Curated. Yes. Yung Kumbaga captions. calculated lahat ng nangyayari. Exactly, Correct. yes. Ikaw, Zach, what would you say is the parang pinakalaman ng algorithm mo ngayon as a consumer rather than a contributor? Yan. Ang masasabi ko po na yung algorithm ko po is more on Formula 1 po kasi F1. sobrang big fan po ako noon and halos yun lang naman po yung pinapanood ko na recently po. Do you interact with posts or ikaw din nagpo-post ka about F1? Recently po nag-post po ako about sa F1 kasi po pumunta po ako sa Singapore last year. Pinanood ko po yung Wow. race. Grand Prix? Charot, joke. Social. Pero palagi ko pong nilalike tas sinishare yung mga nakita ko pong Formula 1 post po. Yeah. So Yes. ikaw mas prefer mo yung you scroll but you sometimes contribute pero mas personal to you rather than contributing
something Or about posting F1? something about Yes po, kasi nahihiya po talaga ako mag-contribute sa mga ganun po. Kasi alam ko po, konti lang po talaga mga followers ko. Kaya Yeah. mas more on like and share na lang po ako. Yeah, okay. Sige, ikaw, Chess. What would you say is the most recent na pinost mo? Sorry, not Chess. Sorry, si Sam. Sorry, I got confused. Yes, Sammy, Sammy. niya eh. Yung latest po na pinost ko is actually debut po ng close friend ko kasi we do journalism together. And I thought to myself, since hindi naman po ako super busy poster na every event, ganun-ganon, I thought, yung closest person to me, yung Years lang. yes po, yung people I love, yun po yung palagi kong pinapost. Okay, so kayo mas more on the personal touch. Kasi yung others, what do you wanna post about? Is about other people, Yeah. diba? Or parang a recent experience. O kaya memes Yeah, na true. medyo relatable sa kanila. Correct. So, Yes. gaano kayo kadalas, would you say, na nagpo-post online? And, siguro ano ba, is there a certain feel or genre about what you post about? Kaya Zach, alam ko na medyo F1. Ikaw, Chess. Sa main account ko po, it's usually about me lang. Like Okay. my own life and the places I go to. Like if magta-travel or sa mga cafes na ganun po. Right. Sa photodom ko naman po, others na po yan. Like different people. So, ginagawa ko po nun dati sa school is nagpipicture po ako randomly ng mga iba't ibang events ng nangyayari po sa life. And then, Yeah. yun po yung pinopost ko. As in, everyday po. Tapos, itatag ko po yung mga tao. And then, natutuwa sila na nakikita nila yung sarili nila Yeah. sa Yes. feed. And then, Life mo, yeah. i-repost po nila yon. Tapos, mag-gain ng much more viewers and likes po. Ganun. Actually, ang cute din kapag may pag may dump account ka. Kasi you're free to post anything, di ba? Yung parang no judgment, mga close Yes. friends ko lang yun nandito, na naka-follow, Right. na malaya kong itag at malayang i-post kung sino ako. Kasi same naman. same kasi ako yung isa for ACADS. Lahat ng friends ko doon, mga principal, teachers ko before, prof ko before, magulang ko. On the other half, Lahat ng kalokohan natin. lahat ng kalokohan ko, lahat ng mga memes ko, lahat ng mga bawal, andoon. Kaya Correct, naman, correct. Hanapin nyo. Joke lang. pero ito, kapag nagpo-post kayo from time to time before, may satisfaction ba na nakukuha kayo from it? Yes, Sam. For me po, super satisfied. Ay, super satisfied. Super satisfied. Service pala yun. Oo, siya very sweet siya. 5 stars. Yung friends ko po nun, halos lahat po sila online. Chronically online. Yes. So, Ben hindi Radin. po ako masyadong poster. So, like, pag nagpo-post ako, nag-interact sila, huy, nakaka-relate ako, kasama ako sa group, parang ganun. It's very self-gratifying. Yeah. Yes. The question, ang sweet ng pag self-gratifying. Oo. Just- Every time ba na may mga nagko-comment, nag-replay ka rin? Opo. Medyo kinikilig po ako. Yes. Pato na siya. Actually, siya sa comment section. The more na nag-replay ka, na pag-interact ka sa comment section, mas lumaluwas siya sa algorithm ng mga friends mo. Right, Kaya mas right. marami rin nakaka-interact. So, it gives you satisfaction sa sa mga friends niya online. How about you, Zach? Actually po, masaya po talaga ako kapag nagre-react po sila sa mga story ko or sa post ko kasi nasasabi ko po na, ay, nakita po nila ako kasi dati po, alam niyo po yung kapag nagpo-post ako, ang onti lang po nagre-react, so parang sobrang lonely ko po. Oo. Kaya ngayon na dumami na yung kaibigan ko kasi madami na akong nakilala sa school since nag face-to-face. Ayun po, sobrang saya ko po talaga. So, Yes. ang kanyang parang self-image, would you say that? Na parang yung self-image mo, somehow na-affect siya with the number of the viewers that you have in your post. Would you say that? Hindi naman po. But why would you be lonely though? Parang Actually, nafe-feel yun niya eh. lang na part na yun, nasisin na siya, nakikita na siya sa ano na yun. Okay. Sige. Ikaw, Chess. Like, I'd say po, with the amount of viewers na medyo meron kang mga personally na look forward to na nag-view at nag-heart talaga ng story niyo po. Yung kumbaga pag may nakita Yeah. kang nag-react sa story mo, target. target locked. Yes. Minsan may mga certain person, hindi naman like romantic, pero mga ibang friends. Pero ko. kinilig siya nung sinabi. Oh, pero ano siya, nagbablush siya na. Charis, joke lang. Ayan, so what kind of connections did you build ba with the people, especially with the fact na nakikita kayo online? Do you think na parang because nakapag-post kayo, did it lead to something? Did you gain a new friend? Or parang okay na kayo, basta nakita kayo or nag-like, kahit di nyo kilala yan, goods na ako. Zach, ikaw. Para sa akin naman po, alam ko naman na po na close na po kami. So kahit hindi sila mag-react or isin lang po nila yung story ko, okay na po ko. Basta nakita ko po na nasin nila
Tas minsan baka magre-reply pa po sila sa akin. Ayun lang naman po. Parang iba kasi yung algorithm ng posting for guys and girls di ba? Yes. Parang for guys, medyo mas nonchalant silang mag-post. Oo, kumbaga mostly ng mga pinopost, more like yung mga nakita nila more than their nila. selfies. Yes. And then for girls, mas gusto mo involved sila with your life. But ikaw, Sam, like, what did it lead to a different kind of connection? Did you have friends? Nagka-jowa ka ba? Kasi nag-post ka. Ganyan. Ay, kinilig siya. So, ibig sabihin, oo. De joke. Actually po, one of my best friends, he's from Mindanao. Nakita ko po siya online through a group po na lahat po ng pinapost namin is about art. And ano po siya very active, ganun-ganon. And introvert era pa po ako nun. Kaya parang, oh my gosh, nakakatuwa. Andun siya. And then, Hindi mirror niya talaga. I love it. we started talking po. And then, wala, ayun. Hanggang ngayon po nag-uusap pa rin kami. Yeah. Yes, So, medyo mas nakabuild na-forge yung Oo. connections. Nakabuild ng connection and friendship kahit malayo. Yeah. Nakabuild ng camaraderie and all. Pero, nagpo-post kayo ngayon. Pero kapag dumating ba sa part ng buhay nyo na na natigil kayo sa sa flex culture, dumating ba sa part na buhay nyo na Ayoko parang, na mag-post. Ayoko na mag-post. Tamad na ako. Ganon. Nakakaya na mag-flex or Oo. something kasi parang negats na yung mga nakikita ninyo or Oo. parang tinatabad na kayo. Ganun. Yeah. Ikaw, Chess. Yes, I'd say po na nag-come to that point po, especially nung sa Facebook po. Kasi sa Facebook po, dun po talaga yung, like marami po akong fina-follow na mga person. And parang like lahat na lang kung sino man mag-follow, and especially sa family. And then nag-mix po yung parang page ko po, and then may mga ibang tao na medyo toxic na po na nagko-comment sa mga pages, and parang na-off na po ako doon sa part ng social media na yon. So stop na din na po talaga ako mag-post doon. Yes, actually ayun yun din yung negative na nangyayari din sa mga taong nagpo-post online eh. Yung mga bashers, yung Yes mga po. negative comments kasi nakakaapekto talaga siya sa mga sa mga nagpo-post bilang Correct. isang individual na user online, 'di ba? Yeah. Parang kasi kapag nakakita ka ng negative about sa post mo, parang doon nakaka-trigger din mag-stop eh. Doon yung Correct. Parang personal attack na kasi Oo, siya. parang personal attack na Yeah. parang ano ba yan? Pag na-post na naman ako, baka ganito na naman ulit. So, Right. nasa stop sila mag-post, di ba? Na to the point na parang, po-post mo sana siya ng happy thing, pero yung lumabas sa mga taong nag-comment negative. So, parang naka-affect siya sa'yo. So, Right. nag-stop ka mag-post. mga Parang ganun. tinatry yun naman po kasi na it doesn't get to you po, like Yeah. the comments. Pero sometimes it can be too much, and then it comes to the point na you just have to step away for your own sake na lang. Yes. Did it ever come to a point na parang, shucks, ayoko na mag-post kasi it feels like an obligation for me to post. That's why it drove you to like not post anymore. Hindi naman po napunta sa ganun kasi kung lahat po ng pinopost ko on my free will na po, like, kunwari po, nagandaan po ako dito, ipopost ko po agad yun sa story sa Facebook po. Yeah. But then like, for you, ikaw ba, Sammy, kasi for guys, again, mas nonchalant ka sila. Parang medyo wala akong pake kung ayaw Parang mo. wala, Diba? dead na ako sa mga Ikaw, comments Sammy, na yan. ikaw ba, since you were posting a lot about art, parang did it ever come to a point na kailangan may ma-content kasi ako today or kailangan may mailabas ako today eh? Yes po, actually. Kasi meron po kaming mga usual events, yung mga Inktober, art challenges, ganun-ganon. And dahil super active po yung community, parang napapressure na po ako na I have to keep up. Yeah, with the community. Yes po, kasi digital art is a growing... Yeah, it's a growing genre. Yes. In this new age. Ayun po, at some point, napagod na lang po ako kasi art block and school and yung tuloy-tuloy po na posting po nila. Yeah. Parang medyo nakaka-discourage kasi alam ko po sa sarili ko na sometimes I can't keep up. Parang Yeah. And kailangan kasi parang the muse of creativity is no longer calling out to you kapag Oo. obligasyon na mag-post. Sometimes kasi pag rushed, parang wait lang, wala akong maisip eh. Oo. Diba? Nagkaka-writer's block ka online because of Tsaka that. parang pag hindi mo feel mag-post, di ba? Parang may stop ka rin dun eh. Yeah. Diba? At nafe-feel niya nga yun ngayon. Charot. Kaya naman, guys, marami pa tayong pag-uusapan. Gusto natin malaman, no? Like, what is this posting zero era? Is it really good or bad? At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!
Nagbabalik ang schoolmates, so now let's dig deeper to this, no? Kanina, we talked about yung inyong mga habit of posting everything online, no? But now, you have this in you na you still post or less or none at all sa inyong mga social media. Paano kayo napunta sa ganong sitwasyon? Na parang ayoko na mag-post. Ano yung nag-trigger sa inyo not to post something online? Yes. Yung nag-trigger po sa akin na hindi mag-post online po is sa Facebook po kapag nasa ibang bansa po ko, like parang every 10 to 15 minutes bigla po akong magpipic or video tas iso-story ko na lang po. Tas minsan po yung unang story ko madaming likes po, 'di ba? Tas nung padami ng padami parang nawawala na po yung mga likes nila. Kaya napapansin ko na po na napapagod na po silang tumingin sa story ko kasi sobrang dami ko mag-story. Yeah. Kaya ayun po, di na po ako nagsustory ng masyado. Ang bilis niyang ma-convince. Yun talaga yun, guys. Mga 10, tas none at all. Kumbaga, mga 15, pero wala na. Parang, minsan gusto nila, minsan, ayaw na ba nila? Ayun na ba sa akin? Oo, Charot. parang napagod na siya. Ikaw Oo. ba, Sammy? Kasi medyo na-interest ako dun sa fact na you're in an art community where people want to see more. 'Di ba? So parang, you mentioned kanina specific yung Inktober. So parang, was there a specific like experience for you na you got a negative feeling about this post? Tapos Yeah. parang, wag na pala. Next time na lang. Ganun. Ano po kasi, sobrang daming magagaling po dun sa community namin. And at the time, mga 13, 14 pa lang ako. And syempre po, hindi naman po super refined. Tapos, yung breaking point ko po is, meron pong 12 years old na pumasok sa community and napakagaling niya po. Okay. Like, everyone was so proud. And syempre, ako din proud. But at the same time, like, May bitterness. Parang, wait, I was the youngest Questioning here. yourself. ako yung bunso. Anyari? Oo. I see. Like, ano po, yung mga content, ganun-ganun, lahat na po usually galing sa kanya. And so I thought, I'll take a step back na lang, ganun, and let her grow. Kasi she's really good po eh. But did you ever feel na parang kapag nagpo-post ka, hindi ba siya, mas dapat nga nabuboost yung self-promotion mo? Or parang mas nagkaka-comparison ka Or kasi? lalaban ako. Oo. Usually po, yung ano po kasi pag Facebook, 100 likes, masaya na, ganun. Sa amin po, usually mga 1,000 sa napakalaki ng community. And sometimes, bumababa po yung numbers ko sa 50. Okay, so doon mo nakikita na, why? Kaya ba kaya nauso yung hide likes? Yes. Actually, ayun nga rin yung sasabihin ko dapat eh. Na parang on some point, nakakatulong din sa mga nagpo-post yung tinatago yung mga likes. Kasi ayun din talaga mantra ng Gen Z ngayon eh. Na parang, konti lang yung likers ko compare sa kanya. Ayoko na lang mag-post. Right, Ganun kasi right. yun, na parang imbes na ma-build yung confidence natin to post more, to post anything about yourselves para ma-boost pa yung gusto natin and para makapag-engage pa ng mga audiences online. Nasa stop tayo. Kasi kino-compare natin yung sarili natin sa iba. So, nakakasad lang na sana sa mga schoolmates natin, no, if proud ka sa mga pinopost mo online, so be it. Kahit may mga friends ka or some circle sa'yo na mas maraming likes or what. So what? At least na-post mo yung mga gusto mo. And still, may mga gusto pa rin ng art mo or sa mga post ninyo. Yeah. So, sa inyo, would you say, ano yung pinaka-turning point ninyo na it's okay to stop? And at the same time, parang, what is that one thing you're looking for you guys to be a chronic poster again? Or do you think you've left that life behind? Tingin nyo ba parang, hindi, okay na, I'm fine not posting so much online? Yes. I'd say po, personally po, I stepped down po kasi for personal reasons kasi nakakapagod po talaga siya. Yes. Kasi, I mean, ako po, determined po talaga ako mag-post like every single day. But then, it came to a point na parang I'm just tired and I want to rest na talaga. So, parang for me, parang for me na lang talaga tong social media. For me, magpo-post ako if I want. Like, ako na, decision ko na to. Like, I don't need to impress anyone or
anything for that matter, parang sa akin na lang po talaga. Okay, sariling desisyon. Kumbaga kung ayaw ko, ayaw ko. Yeah. Kung gusto ko, yun, popost ako ng ganyan. Yeah. Pero Kala ko sinabi niya, parang for me na lang yung social media, meaning ako na lang yung audience. Sarili ko na lang In to. private. Oo, hide ko na lang. Yeah. Pero dumating ba sa point ng life ninyo sa social media na kaya kayo nasa stop mag-post kasi nag-e-enjoy kayo mag-scroll na lang and makatingin ng iba? Dumating ba sa inyo yun or ako lang yun? Sino ba talaga ang Kasi- consumer yes, dito, ikaw ba? Charis? Siguro po, I'd say ganyan po sa TikTok. Yeah. Kasi dati po nagte-trending yung mga dances and nagjo-join in po kayo talaga sa trend na yun. But then parang nakikita mo na lang yung iba so parang sige mag-doom scroll na lang tayo. Yung effort to post is too much. Like let them have that spotlight. Zach, ikaw, like, did you enjoy being a consumer more than a content creator? Yes po, mas na-enjoy ko po magiging consumer kasi mas marami po akong nakikitang ibang creator. Tas minsan po may mga nafe-favorite po ako na mga kapag break time po, pinapanood ko na lang po sila Yeah. para maging masaya. Like, for example po kasi nung isang time, na-stress na po ako sobra sa schoolworks kasi ang dami pong pinapagawa. So, ginawa ko na lang Shoutout po. sa mga teachers na maraming pinagawa sa kanya. The joke. At Pasko pa talaga ang deadline. Yeah. Pero ayun nga po, na pinanood ko na lang po siya. Tapos doon nga po, bigla po akong sumaya. Like mas na-energize po ako na gawin ko po tong isang assignment po. Tapos ayun po, Okay. natapos ko po siya in parang mga 2 hours na lang po. Imbis na yung isang araw palagi. Grabe. So, ibig Naging sabihin... productive siya. Oo, naging mas proactive siyang tao. Wow. So, syempre, shoutout dun sa influencer na yun. Yes. Na napagawa siya sa kanya, no? Paminsan kasi for some people, hindi na worth it yung mag-post kasi higher yung effort that you exert to actually create a content. Yes. Rather than just, Scroll to watch. instant gratification. Oo. Pag parang mas okay na nagko-consume ka na lang, di ba? So, may downside ba sa inyo naman yung part na naging Scrolling. consumer or scroller na lang kayo? Sammy? I guess so po. Kasi minsan po, imbes na gumawa ako ng homeworks, kasi marami din po binibigay, ano na lang po, yung mga gabi ko puro scroll na lang, like na kung ano. Numbing the pain. Numbing the pain. So, ikaw din ba, Chess? Yes po, if si Jervis po naging productive, ako po naging unproductive naman po. Baliktad. Talaga. Hawakan mo siya. Yes po. Kasi parang instead na gagawin ko po to, nagsascroll na lang talaga. And so parang I don't get any work done kasi parang mas na-interest na ako and then mas tinatamad ka na talaga. Ganun. Lalo na kapag napasarap ka sa kakascroll, Yes po. kakatulugan yan eh. Yung kunwari, Correct. mamaya ko nagagawin yan, madali lang sa akin yan. Scroll. Mga Tapos tulog na. Ah. Correct. Tapos gagawin na lang bago pumasok. Correct. Yan, eto. In your own personal opinion, do you think social media became more or less social in the future? And interaction to your circles personally is much way better and easier? So, I think where the question is coming from is, tingin nyo ba, with all the experiences you Yeah. have, is it less social to be in social media? And does that mean na parang in the future, mas magre-revert yung mga tao into like Social actual media nila. Yeah, physical oo. interactions? Ikaw, Sammy. Especially in the art community, digital art community. Yeah. Sa digital art community, meron po kasi minsan mga gatherings, art Yeah. nights, ganun. And it's very fun for me. Pero in person kasi, meron din po akong friends from before na very posting. And usually, instead of chikahan lang kami, dinner, ganun, palagi po silang, huy, picture muna. Huy, wag ka munang kumain, kailangan ko to i-post. Yeah. So, minsan po, parang nakakaano na din siya. Nagiging hurdle Yeah. sa ano po namin, sa bonding po namin. Yeah. Yung mga chronic poster, no, na wait lang, susubukan na lang, pipicturean niya muna. Oo. Diba? And of course, kapag may mga gatherings, di ba? Dumating ba sa experience nyo na yun na nasa isang buong table kayo, tapos hindi kayo nag-uusap, nagsiselfone lang kayo? Did you feel that? Na parang, oh my God, parang lahat tayo, tsaka yung, kunwari, magkatabi tayo, or magharap tayo, i-message na lang kita kaysa kausapin kita. Kasi yung short range, magkatabi na lang kami, pero magsisend kami ng reels to each other. Did you ever have that feeling? And did you realize na parang, social media is much less social? Oo. Yes. Like, when it comes to family dinner time, medyo nag-aano lang, yung kakain ka, tapos yung nasa phone yung mga tao, and Yeah. then, iPad kid. yes. Babies. And then, parang
parang gusto ko mag-conversate and then sila nakafocus na lang sa screen nila. So, Yeah. parang sige, hindi na lang pala ako Yeah. Pero nag-set ba kayo ng ng Boundaries? rule Oo, na boundary. para, kakain na, tanggalin nyo muna yung mga cellphone nyo, bawal Phones, muna yeah. manood or what? Sa inyo ba, Zach? Sa amin po kasi, kapag magdi-dinner na po kami, optional na po kung magpo-phone o hindi. Kasi ako po, nahihirapan po akong kumain kapag hindi po ako nanonood ng YouTube. Di siya makalunok. Ooh, iPad baby siya. Pero like, do any of your like parents ever like told you na, uy, kausapin mo naman kami. Huwag ka naman puro phone. May ganun ba? Conversation? Ay hindi po, kasi po kahit minsan nanonood po ko habang kumakain, kinakausap ko pa rin po sila. Like mas marami pa rin po yung usap Multitasker ko. siya. Yon. Iba ang attention span din. Yes, blended na natatrain user. yun sa'yo. Yeah. Blended user. Na-train ng mga blended learning. Ayan. So, syempre, guys, thank you so much for sharing your experiences. Sa aming pagbabalik, ano ba yung mga nangyayari na ngayon sa digital connections at malalaman natin kung ano yung impact nun. Because ito na nga tayo, Yes, posting sa our zero personal era. lives. Yes. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. So ngayon, may we ask our guests, ano ba yung nagiging misconceptions nyo sa isang tao when they see na hindi na kayo masyado nagpo-post? Ayan, syempre may mga taong may mga Oo. maiisip bigla kapag yung gap ng last post mo to the next post ay 6 months. Yes. Diba? Bakit kaya Anong- di siya nagpo-post? Yeah, di kaya siya nagpo-post. Ano nangyayari sa kanya? What do you think ang naiisip sa inyo ng mga taong iyon? Sammy. Yung mga posts ko, usually around 1 to 2 weeks, meron na po Okay. yung bago. Pero meron po akong mga friends, pag pumunta po kayo sa IG, clean slate. Okay. Like legit po, black lang po yung Archive makikita lahat. nyo. Archive lahat, Yung mga yeah. features lang yung meron sila. And iniisip ko, like, very private person sila. And usually yung mga taong ganun, hindi po sila machika. Oh. Or busy silang chumika sa buhay ng Oo, iba. kumbaga wala Pwedeng silang ganon. pakialam Wala silang sa'yo sa pake. ibang bagay lang. Right. So sa inyo, medyo worried kayo kapag the person doesn't post as much. Yan, right? Sa inyo ba, Chess? Ihuli ko si Zach. Inaantayin ko yung sagot ni Zach. Chess, ikaw muna. Ano po, usually po, I'd say na yung mga tao po na hindi nagpo-post talaga, very, lang po sila. As Sammy said, private person talaga. Yes. Private. Like- Kami. Pero kasi personally, pag kilala ko yung tao personally, minsan they have things that they're going through and social media doesn't really help that much for them and parang sometimes na mas pressure sila, ganun. So, I understand that some people have their own reasons for stepping away on social media. Yeah. Yeah. At magugulat ka na lang, di ba na-archive lahat ng post. Paglabas Pagka-post. ng bagong post, rebrand siya. Yes. Ibang tao siya. Ang dating bigla. tahimik ay rocker na True. ngayon. Ganun. May highlights yung buhok, ganon. Oh, Pero ginulat ikaw, tayong Zach, what would you say is like, or how would you perceive a person na lesser na nagpo-post ngayon? Or do you madam- even care about them? Syempre naman, pumipaki pa naman po ako. Yeah. Pero marami po kasi akong kaibigan na like yung Instagram po nila, Facebook nila, black lang po talaga. Like hindi sila nagpo-post, hindi sila nagso-story. Pero kapag nag-uusap na po kami sa Messenger, sa mga GC, doon po sila sobrang ingay. Like, doon po sila palaging nagpo-post, doon po sila palaging nagsasabi na, uy, nandito ako, maastig ba? Kasi po, minsan sinasabi, I love that. I love that. Astig ba? Yes ba? kasi po, sinasabi nila sa akin na nahihiya po sila kasi baka po pangit pala yung picture nila at ayaw nilang i-post. Kaya sa amin na lang po gets. pinapakita po. Right. Pero you want to be less vulnerable. That's why you Yes. post less. Siguro yun yung notion mo din with those people. Nagpo-post sila conversational lang. Correct, Sa correct. mga close friends, Life trusted update friends. lang, Oo, ganon. life update Buhay lang. pa ako, Pero ganon. dumating ba sa point ninyo na na mas okay ba na mag-update na lang sa 24-hour story than posting online sa mismong feed ninyo? Yeah. Ikaw Chess. naman mauna, Chess. Yes po. Kasi parang sa story po, hindi mo na kailangan siya i-archive. Parang kasi pag post po, medyo may permanence po talaga yung Yes. image na ipopost mo. And then, so mas careful when I post talaga like something about me. Pero pag stories, kahit ano yan, kahit Kasi mawawala din naman. Hulaan nyo. 24 hours na naman. Tapos sa stories din, pwede nyo na din naman i-archive na din po yung Yes. post. So, Correct. choice na din naman. Kapag nagsa-story ka ba yung parang sobrang dami? Yes Yung po. mas- Parang si Zach. Yung parang si Zach. Gano'ng karami ka mag-post? What's your maximum? Sa stories Yeah. po,
10, gano'n. 10. Konti pa yun. Mababa Oo, Onti konti pa pa yun. yun. Onti pa yun. Yeah, yeah. Zach, ikaw, what's your maximum now of like posts in a story? Stories. Maximum ko na po ngayon po is mga 5 or 7 na lang po. 5 or 7. Kasi po dati po mga 20. 15 pataas po talaga. Kapag nasa ibang bansa, sobrang dami po talaga. Yeah. I mean Kahit- kasi, oo, pag-flex naman. talaga, Oo. pag ganun, di ba, lakada, kibot mo, talagang picturean mo lahat. Kada lakad ka, post Oo, ka, syempre. kahit nga simento, pipicturean Oo mo. yun. naman. Iba kasi yung simento sa ibang bansa. Just, ikaw ba, Sammy, how many would you post is maximum? Dati po, umaabot po siya sa, katulad po kay Zach, mga 20 na ano po yun. Pero usually, these days, mga 3 na lang po. 3. Minsan nakakalimutan ko na po talaga mag-post. Kasi wala naman pong kababalaghan na ipopost na ba. Gusto na yan talaga pang clickbait lang. Yes. Know post. something new. Yeah. Ay, pero kasi basta digital art community, paminsan yung process of actually doing it. Yeah. People like really post a lot. As in like yung progressions of their drawings, which is cool because it gives a story. Like legit story. So, Yeah. ngayon ba guys, do you think in the future, mapupunta na talaga tayo or at least yung mga younger than yourselves sa zero posting or posting zero era where people will not be like social talaga about their lives in the platform? Ikaw, Chess. I think po it has already come to that point po. Kasi I have many friends po na hindi na po talaga sila nagpo-post. Or usually Like yung ghost pinopost- na talaga. Yes po. Or Ghost. usually po, magpo-post lang po sila. I-repost lang po yung pinost nung isang nung Yeah. isang tao. Less effort. Yes. And then minsan makikita mo na lang yung face nila sa ibang story pa ng iba. Uy, buhay pa pala to? Yeah, Charot, joke lang. Kasama pala to siya. Oo. Yeah. Ikaw, Zach, do you think it's gonna be like that? Or do you think we will revert back to being chronic posters? Does it have to be such a huge change? Sa tingin ko po, babalik tayo sa chronic poster po kasi yung kapatid ko nga po ngayon, sobrang hilig na po sa YouTube. Palagi po siyang may iPad po sa bahay namin. Kaya sa tingin ko po kasi ito na po yung mas madaling way na ipakalma sila. Kaya mas masasanay na po sila na gumamit ng social media ngayon kasi yun naman po palagi nilang nakikita po. Yeah. Right. It's either they will be more inspired to become a creator. Yeah. Kasi, parang gusto ko na mas Ma-inspire. maraming makikita di ba? Yeah. So ikaw, Sammy, would you think you'll become a chronic poster or do you think more will be posting zero? I think po, it's impossible naman po talaga to go to zero posting. Kasi andun po yung memories na Yeah. ayaw mo pong mawala. Usually po kasi pag physical pictures, madali pong mapunit, masunog, ganon. And so you immortalize yourself. Nice! Love it. Love that term. Na-immortalize po yung yourself, your friends, your family through posting po online. Because it always be on archive. Even if you don't Yes. like it always be Pwede mong there. balikan, Oh, may anytime. digital footprint ka doon, Oo. sis. Yeah. Actually, Kasi hindi nakarelate dahil chronic as someone na poster hindi siya. Yes, hindi ako makarelate sa zero posting or what. Kasi pala post ako. Pero Yeah. to the point, nangyari din naman sa akin yun na nakakatamad na rin talaga mag-post. Especially, naging effect din talaga yung yung, kunwari, kasi last years, yung mga creation ko sa TikTok, umabot talaga ng 200,000 views, may millions pa. Tapos nung nagkatagalan na shadow ban ako, tinamad ako syempre. Oo. Kasi mga nagsisin na lang mga 1,000, 2,000, 3,000. Tsaka pare-pareho yung comment. Oo, yung pare-pares. basta post ni Idol. Oo, Charot. first, mga ganun-ganun. Pero Oo. kaya yung main takeaway ko talaga sa episode natin ngayon is wag mo hayaan na maka-apekto yung sinasabi ng iba para ma-stop or maging hindrance para mag-post ka ng something or someone na bumuo sa buong araw mo na yon. So Yeah. parang ang sa akin is post anything or flex anything na nakapag-build sa'yo or dun ka masaya, so be it, post it. Yeah. And syempre naging masama lang yung post sa ibang perspectives eh. Kapag tinignan siya in a jealous way or kasi selos ng iba or ini-evil eye ng ibang tao. Oo, right. Syempre nasa kanila na yun kung paano nila i-view yun. Pero as someone or kapag may mga schoolmates na magpo-post, so be it, post it. Yeah. Kasi masaya ka eh. Kaya mo nga siya pinost eh. Gusto mo siya i-flex. Gusto mo siya ipakita sa mga tao. And proud ka sa achievement mo na yun. Yeah. Sa natanggap mo na yun. Sa mga bagay na kunwari, with honor ka. Oo. O kaya nakabili ka ng something new. Or maganda O kaya- yung grad pic mo. Yes, o ganon. kaya nakapag-travel ka. Yeah. So, post mo. Huwag mo Yeah. hayaan na maka-apekto yung negative comments ng ibang tao para lang mat-stop or matigilan yung pagpo-post mo or flexing something. Kasi, ayun din yung bubuo sa'yo eh. So, Yeah. so be it.
So ako naman on the opposite side of the chronic poster. Ako kasi si Yes. zero poster. So dati kasi, like I love posting but then it came to a point na parang na-exhaust talaga ako. Like me, ano yung lalabas ko today? Like what if wala namang sobrang extraordinary about Yeah, my life something that I special. would love to share, diba? Oo. And I just go through the daily motions. So I don't think that it's bad to become a ghost on social media Mm-hmm. because it's a way also of keeping your privacy. And sometimes life gets too busy. Yes. So diba? So don't make yourself feel bad if you can't post anything. It should be your own page, your own rules, right? Your Right. own account, your rules. But at the same time, kailangan kapag nagpo-post ka, I wouldn't say na parang post mo lahat eh. Kasi Oo. paminsan tandaan yung digital footprint to. So makikita kayo, malalaman ng mga tao kung asan kayo. And Yes. it's more important now than ever about security. Data Mm-hmm. security. Guys, brace yourselves because mas nag-a-advance, nagkakaroon ng AI. So, Right. like with that, kailangan medyo careful kayo yan sa pinopost mo online. So I think it's still okay to be posting Yes. zero. But if you wanna share, sabi nga ni James, go share it. Yeah. So, una sa lahat, gusto muna namin mag-happy birthday sa bagong dating from Hong Kong. Fresh na fresh. Happy birthday, James! Ang chronic poster ng schoolmates! Totoo ba Day to? to you! Ala, thank you so Happy Wala. birthday! O guys, Thank you so much po. i-post nyo siya at i-repost nyo siya. Legit na na-surprise ako. Correct. Kasi ikaw bumili ng cake na yan, no? Actually. Hindi, joke lang. Gcash ko na lang. Happy birthday, Ala, James! thank you so much po sa buo po ng BP Studios, sa Public Affairs, and of course, schoolmates. Maraming salamat po, Sir Fred and Direk. Maraming salamat, Yes, Trish. Maraming correct. salamat. And of course, sa guest natin ngayon. Happy birthday to you. Blow the candle and make a wish. Sana magka-jowa na siya. Thank you po! Narinig niyo ba yung wish ko sa kanya? Sana magka-jowa na siya. Oops! Charot. Joke lang. Thank you so much po. Grabe na surprise ako. Happy birthday, Oo, James! di ko Ang yung ganda nakala ng to. cake, guys. Thank you po. Thank you so Ganda ng much. cake. Yan. So, and with that, guys, so maraming salamat again to our BP Studios schoolmates, kay James, ang ating birthday boy, Thank for you. sharing with us your experiences today. Sammy, Zach, and Cheska. Yan. And with that, sa bawat usapin, sa bawat kwento, at bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, let's go! May pakialam ka! Thank you so much, Yay! guys! Thank you so much po sa akin.